Pahina 471. Sa sandaling ito, nawala na parang alikabok ang kapatid na naging pulbos sa business room. Nandoon din ang bangkay ng ninja na ang ulo ay nakadikit sa dingding at ang katawan ay nasa lupa. Ngayon, iisa na lang ang natitira sa mga tao mula sa pamilya Yagayo. Gayunpaman, nang makita ni Number Jeden Essay, na nakaluhod sa lupa, ang eksena sa kanyang harapan, natakot siya kaya hindi siya nakaimik. Pakiramdam nila ay nanghihina ang kanilang mga paa. Pagkatapos, napahigis sila sa gilid at napatingin sa walang ulong bangkay sa harapan nila. Sa sandaling ito, hindi lang si Jeden Essay ang nabigla. Nagulat din si Jeden Essay, na nakatayo sa pintuan, at ang tanging natitirang pinuno ng pamilya Yagayo. Gulat na napatingin kay Robin Ramos ang pinuno ng Yagayo family. Paano ito naging posible? Imposibleng mapatay sila. Ang Robin Ramos na ito ay dapat na gumamit ng ilang uri ng panlilinlang. Paano masisira ang lihim na puwersa ng Yagayo family ng brat na ito sa harap niya? Ang gayong hindi kilalang pamamaraan ng paglilinang ay dapat na peke. Pagkatapos, napatingin ang grupo ng mga Jeden Essay kay Robin Ramos sa harapan nila at hindi na naglakas loob na huminga ng malakas. Gayunpaman, nang maisip nila ang nangyari, nakita nilang lahat ito ng kanilang mga mata. Ang mga miyembro ng Secret Department ng pamilya Yagayo at ang ninja ay namatay lahat sa harap nila. Kung pag-uusapan, ang pamilya Yagayo ay pawang mga eksperto sa mga eksperto. Paano sila mapapatay agad nitong batang nasa harapan nila? Bukod dito, sa isang punto lamang, ang 12-12 ng mga tao ay direktang naging pulbos. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Napakalakas ba nitong si Robin Ramos? Kung umakyat sila, magugustuhan kaya nila? Lalaki. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-alinlangan ang grupo ng mga Jeden Essay. Kung tutuusin, napakaraming tao ang namatay. Maging ang mga secret agent ng Yagayo family ay pinatay ni Robin Ramos. Tanging ang pinunong ito ang naiwan. Kung umakyat sila, hindi ba sila mamamatay? Sa sandaling ito, pinanood ng pinuno ng pamilyang Yagayo ang kanyang kapatid na kalunos-lunos na namatay sa kamay ni Robin Ramos. Bukod dito, wala ang kanyang bangkay. Umakyat ang galit sa kanyang mga mata sa kanyang ulo. Naisip nga ba nitong si Robin Ramos na siya ay kahanga-hanga? Sa sandaling ito, ang tanging natitirang pinuno ng pamilyang Yagayo ay tumingin sa grupong ito ng mga manlalarong Jeden Essay. Ang grupo ng mga Jeden Essay ay nanginag at nais na makatakas sila ngayon. Pagkatapos ng lahat, walang mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinuno ng Yagayo Family's Dark Team ay nakipag-roster sa grupong ito ng mga manlalarong Jeden Essay. Ano pang hinihintay mo? I am. Lahat kayo, sama-samang umatake. Itong batang to. Galit na galit ang mga secret agent ng Yagayo family. Kung hindi nila papatayin ang Robin Ramos na ito, hahayaan nila ang mga miyembro ng pamilyang Yagayo na namatay ng malungkot nang hindi nag-iiwan ng anumang buto. Ang pamilyang Yagayo na ito ay gustong patayin si Robin Ramos kasama ang grupong ito ng mga taong Jeden Essay. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ito, hindi niya narinig na sumang-ayon si Jeden Essay. Ang mga manlalarong Jeden Essay na ito ay hindi napigil ang umatras. Isa pa, iniiwasan siya ng mga mata nila. Napuno pa ng fe ang mga mata niya. Takot. Para bang pagkatapos ng nangyari, kasinungalingan kung hindi sila matatakot. Kaya naman, nang marinig ng grupong ito ng mga Jeden Essay ang mga salita ng pinuno ng Yagayo Dark Team, hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Sa sandaling ito, ang pinuno ng lihim na departamento ng pamilya Yagayo ay naghihintay para sa grupong ito ng mga taong Jeden Essay na sumisingil, ngunit napagtanto niya na walang paggalaw paminsan-minsan. Lumingon siya at nakita niyang malayo na sa kanya si Jeden Essay. Maging ang mga taong nakaupo sa lupa ay walang balak na tumayo. Ang pinuno ng pamilya Lin Sheng ay biglang nagalit. Tapos, tinuro niya itong mga Jeden Essay at nagmura. Ang dami mong basura. Baka yalo. Sa sandaling ito, ang pinuno ng Yagayo family ay tumingin sa duwag na Jeden Essay sa kanyang harapan at muling sinabi, sa tingin mo ba napakaraming tao mula sa Yagayo Dark Clan? Sa makatuwid, huwag kang mag-alala at mag-charge forward ng buong tapang. Patayin si Robin Ramos at ikaw ay gagantimpalaan sa iyong pagbabalik. May grupo pa ng mga tao na nagtatago sa dilim. Kung sabay tayong aatake mamaya, siguradong mapapatay natin siya. Nang marinig ng grupo ng mga Jeden Essay ang mga salita ng pamilya Yagayo, nagkatinginan sila. Sa katunayan, ang mga salita ng pinuno ng Yagayo Dark Team ay nagbigay ng kaunting kumpiyansa sa grupo ng mga Jeden Essay. Then, one of them,
Yeden essay? Spoke softly, totoo ba yung sinabi mo? May dumating sa pamilya Yagayo. Sa sandaling ito, direktang sinabi ng pinuno ng pamilya Yagayo. Kailangan bang magsinungaling sa'yo? Anong kabutihan ang maidudulot nito sa akin? Kaagad pagkatapos, sa sandaling matapos magsalita ang pinuno ng lihim na departamento ng pamilya Yagayo, isa sa kanila, si Number Yeden Essay, ay nagsabi. Anong gagawin? Ikaw. Gusto natin gawin. Sa sandaling ito, sa wakas ay nilinaw ng pinuno ng Yagayo Dark Team ang grupo ng mga Yeden Essay. Pagkatapos, nakahinga siya ng maluwag at sinabing, patayin mo itong Robin Ramos para sa akin. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bumukas ang pinto ng business room mula sa labas. Kaagad pagkatapos, isang malakas na boses ang tumunog. Sila ba ang pinag-uusapan mo? Dahan daw ang pumasok si Harry Geller kasama ang mga miyembro ng group Frostpeak Dar Warrior. Tapos, plop, plop, plop. Sunod-sunod na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong pribadong silid. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita niya ang mahigit 10 bangkay ng ninja na nakasuot ng itim na damit na itinapon sa lupa. Sa sandaling ito, tulala ang grupo ng mga Yeden Essay at ang pinuno ng pamilya Yagayo habang pinapanood ang eksena sa kanilang harapan. Nanginig ang lahat. Paano ito nangyari? Patay na rin ang mga ninja na ito. Napatingin ang mga miyembro ng Yagayo Dark Clan sa eksenang nasa harapan nila at hindi na sila mapakali. Agad itong napalitan ng takot. Isa itong ninja sa itim na damit sa gabi. Isa rin siya sa mga nangungunang eksperto sa Yedan. Pinatay din siya ng mga subordinate ni Robin Ramos. Masyadong nakakatakot ang taong ito. Kahit gaano karaming tao ang naroon, hindi sila magiging katugma ni Robin Ramos. Ngayon na ang kanilang mga reinforcements ay patay na, malamang na sila ay mawawala sa lalong madaling panahon. Naging bangkay na rin ang mga Yeden Essay ninja na nasa harapan nila nang makita nila ang mga ninja na paparating para umalalay sa kanila. Walang dapat abangan. Kung hindi sila tumakbo, talagang mamamatay sila sa mga kamay ni Robin Ramos. Kaya naman, nagkatinginan ng grupo ng mga Yeden Essay, saka tumalikod at tumakbo palabas ng business room. Napagtanto niyang walang tao sa labas ng private room. Abnormal na tahimik, at sarado ang mga ilaw. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga Yeden Essay ay napuno ng takot. Sa sandaling ito, narinig ang mahinahong boses ni Robin Ramos. Patayin! Sa sandaling ito, ang grupong Harry Geller at ang grupong Dark Warrior ay agad na umalis sa pribadong silid. Tumalon sila at sinipa sa lupa ang grupo ng mga manlalarong Yeden Essay. Tiniis ng grupo ng mga Yeden Essay ang sakit at tumingin kay Harry Geller at sa harap nila na may takot na mga mata. Gumapang siya at lumuhad sa paanan nila at paulit-ulit na sinasabi sa Yeden na hindi malinaw na maririnig. Hindi sila pinansin ng mga miyembro ng Harry Seller at Dark Warrior. Pagkatapos, pang, 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 pang. Kumalat ang mga tunog sa buong club. Gayunpaman, nahulog sa lupa ang grupo ng mga bangkay ng Yeden Essay at namatay. Sa abot ng mata, nalunod sa dugo ang buong clubhouse. Hindi nagmamadaling lumabas ng club si Robin Ramos. Pagkatapos, tumingin siya sa mga miyembro ng Team D na sina Harry Geller at Frostpeak Dark Warrior at sinabing, tara na. Kinaumagahan, sa club. Sa sandaling ito, nakita ng isang dumadaan na ang club, na karaniwang sarado sa araw, ay nagbukas ng isang puwang ngayon. Hindi ba't gabi lang bukas ang tindahan? Dahil sa curiosity, itinulak niya ang pinto at bumagsak sa lupa habang umiiyak. Natuklasan niya na ang loob ng pinto ay napuno ng mga lansag na buto at nagbuga pa ng baho. Pagkatapos, agad siyang umatras sa labas ng pinto at tinawagan ang National Security Bureau. Hoy! Ang daming patay dito. Hindi nagtagal, ibinaba ng mga tao ng National Security Bureau ang tawag at sumugod sa clubhouse. Nang dumating siya at nakita niya ang taong nakaupo sa lupa, sinabi niya, dito. Takot na takot ang taong iyon kaya namutla ang mukha. Hindi man lang siya makapagsalita ng maayos at tumango lang. Hindi na nagtanong pa ang mga taga-administrasyon. Itinulak nila ang pinto at pumasok. Napagtanto nila na ang lahat ng mga taong namatay dito ay mga Yeden Essay. Ang ilan sa mga dugo sa lupa ay hindi pa ganap na natuyo. Sa sandaling ito, nakita nila ang ilang makapangyarihang salita na nakasulat sa dugong Yeden Essay sa gitna ng dingding ng bulwagan. Blires, Yeden Essay bawal. Pahina 472. Blires, Yeden Essay bawal. Nang makita ng mga tao ng National Security Bureau ang mga salitang nakasulat sa dugo, natigilan sila.
Hindi sila nabigla dahil nakita nila ang nakasulat sa dugo. Nagkatinginan ng mga miyembro ng National Security Bureau na ito. Sa sandaling ito, humakbang pasulong ang isa sa mga security manager at sinabing may nanginginig na boses, ito, ang salitang, ito. Si Dark Lord ba mula sa Frostpeak Dark Warrior? Kanina pa siya dito di ba? Nakabalik na ba ang Frostpeak Dark Warrior? Nang marinig ng mga tao mula sa National Security Bureau ang mga salita ng taong ito, nang hina ang kanilang mga paa. Eksakto. Ang pangungusap na ito ay sinabi ng Dark Lord ng 41,364 Dark Warrior noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling lumitaw ang mga salitang ito sa kanilang harapan ngayon. Sa sandaling ito, parami ng parami ang mga taong dumaan. Nakita nilang lahat ang eksena sa club at ang matingkad na pulang salita. Nang maisip ng mga manlalaro mula sa National Security Bureau ang Frostpeak Dark Warrior, lahat ay mukhang nagulat. Bumalik ang mandirigma ng Frostpeak Dark. Hindi ba nabura ang mandirigmang Frostpeak Dark sa crime scene war noon? Paano ito naging posible? Bagamat ayaw maniwala ng mga tao mula sa National Security Bureau, sino ang maglalakas loob na isulat ang mga salitang ito ng lantaran? Sa sandaling ito, huminto rin ang mga dumadaan sa labas para manood. Tinutulak ng isa sa mga may-ari ng stall ang kanyang stall palabas. Pagkatapos, marami siyang humaharang sa daan at sinabi, "Excuse me, salamat. Salamat." Sa sandaling ito, sinabi ng isang matandang babae sa tabi niya. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang mga paa ng tao ay na-disassemble, at mayroon pa ring dugo na hindi pa natutuyo. Tiyak na nangyari kagabi. Nakakatakot. Sa sandaling ito, sinabi ng isang lalaking may salamin. Nagtataka ako kung sino ang nasaktan ng mga taong ito. Hindi man lang siya nag-iwan ng buo na bangkay. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit ay lumabas at nagsabi, "What do you mean offend who? Tingnan mo ang mga damit na suot nila. Halatang hindi ko sila Blearers, kundi si Yedan. Mga damit. Ang club na ito ay maingay tuwing Sunspire, lalo na sa hating gabi. Dapat ay matagal na natin silang nakipag-usap. Kahit sino ang sumulat nito, sinusuportahan ko ito. Maganda ang pagkakasulat." Sa sandaling ito, pagkatapos marinig ang mga salita ng lalaking ito, nagsaya ang mga nagdaraan. Tama, magaling. Nararapat na mamatay si Eden S.A. Dapat umalis ka na sa Blearers natin. Sa sandaling ito, narinig ng amo na nagtutulak sa stall ang sigaw at huminto upang manood. Nang makita niya ang mga salita sa dingding, itinabi niya ang stall dahil matanda na siya. Kahit anong mangyari, nasa 60s na siya. In-upload niya ito sa karamihan at naglakad pasulong hanggang sa makita niya ng malinaw ang linya ng mga salitang pulang dugo. Pagkatapos, maamulong siya. Frostpeak Dark Warrior. Buhay pa ang Frostpeak Dark Warrior. Iyan ang sinabi ni Dark Lord mula sa Frostpeak Dark Warrior. Walang tigil ang pag-ungol ng may-ari ng stall. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang lumingon at sinabing, "Frostpeak Dark Warrior pa rin. Bumalik na ang Frostpeak Dark Warrior. Bumalik na ang ating Diyos." Itong linya ng mga salita ay eksakto kung ano ang sinabi ng mandirigmang Frostpeak Dark noon. Hindi ito maaaring peke. Nang marinig ng grupo ng mga tao sa ibaba ang balitang ito, agad na napuno ng ngiti ang kanilang mga mukha. Pagkatapos, kumalat ang balitang ito sa mga lansangan at eskinita. Dahan-dahan itong kumalat sa buong Brook Spring. Sa huli, alam ng buong River Run na nakabalik na ang mandirigmang Frostpeak Dark. Nagsimula ring maniwala ang mga taga River Run na talagang nakabalik na ang Frostpeak Dark Warrior. Maging ang mga nagtitinda sa kalye, ang mga bata sa paaralan, o ang mga nagtatrabaho, lahat sila ay masaya na ang Frostpeak Dark Warrior ay bumalik. Kahit na hindi pa nila talaga nakikita ang Frostpeak Dark Warrior, naniwala pa rin sila. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay naging sanhi ng ilang mga tao na hindi nasisiyahan. Halimbawa, ang ilan sa mga pinuno ng Blearers. Sa sandaling ito, sa opisina ng Warrior Association ng Blearers. Nang marinig ng mga nakatataas na pinuno ng Blero ang tungkol sa pagbabalik ng mandirigmang Frostpeak Dark, napuno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Ang pulong na ito ay pinangunahan ng mga pinuno ng mundong sekular na mundo at mandirigma. Ang ilan sa mga nakatataas ng Blearers ay sabay-sabay ding nag-request. Ang pangunahing dahilan kung bakit namin kayo inimbitahan dito sa pagkakataong ito ay para malutas ang usapin ni Robin Ramos. Gusto ko ring pag-usapan ng solace yung ito sa iyo, Warrior Association. Sa sandaling ito, ang mga tao ng Warrior Association ay tumango sa mga nakatataas ni Blearers at same time na nagsabi.
Itong Robin Ramos ay talagang salot. Kahit hindi mo siya pakikitunguhan, hindi namin siya papakawalan ng madali. Ngayon, ang kanyang pag-iral ay unti-unting nagbabanta sa aming posisyon bilang Warrior Association. Hanggat nandyan siya, hindi magiging madali ang Warrior Association. Bagamat sinabi nila iyon, natatakot pa rin sila kay Robin Ramos. Ito ay dahil maraming tsismis sa labas ng mundo. Sinabi ng lahat na si Robin Ramos ay talagang Dark Lord of Frostpeak, Dark Warrior. Bagamat hindi nila alam kung ito ay totoo, alam ng lahat ang tungkol sa matinding labanan sa Frostpeak. Ito ay hindi isang organisasyon na dapat gawing trifle. Sa sandaling ito, ang Warrior Association, isang lalaking may mantsa ng ready, ay nag-aalangan na sinabi. I heard from the rumors that this Robin Ramos seems to be Dark Lord from Frostpeak Dark Warrior. I wonder kung totoo. Nang matapos magsalita ang lalaking ready. May isang lalaki na nakasot na may leather collar. Mayroon siyang magandang relo sa kanyang palso at ang kanyang suit ay plakyuan din. Mas classy ang itsura niya. Tumawa ng malakas ang lalaki mula sa Bleres Upper Ekeles. Hahaha. Ang daming chismis sa labas. Ilan sa kanila ang totoo? May mga nagsasabi din na babae talaga ako. Maghuhubad ba ako at ipakita sa mga labas? Nang marinig ng mga tao ng Warrior Association na sinabi ito ng mga nakatataas na pinuno ni Bleres, naramdaman nila na walang mali sa mga salita. Gayunpaman, may bakas pa rin ng hinala. Nagbulungan silang lahat sa ibaba. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang lalaking may sarap. Ilang tao ang talagang makakabalik mula sa matinding labanan sa Frostpeak Dark Warrior. Bukod dito, ang balita noon ay matagal nang kumalat sa buong Riverrun, Frostpeak Dark Warrior. Dapat ay walang sino man sa mundong ito ang maaaring muling buhayin, tama ba? Kaya huwag kang mag-alala, wala ng Frostpeak Dark Warrior sa mundong ito. Ang mga nasa labas ay puro chismis. Matagal nang natapos ang Frostpeak Dark Warrior. Nang marinig ng mga tao ng Warrior Association ang mga salita ng mga nakatataas na tao ni Bleres, sila ay tumango ng isa-isa. Nawala agad ang pag-aalala sa mga mukha nila. Baka masyado silang nag-iisip. Paano muling mabubuhay ang mandirigmang Frostpeak Dar? Dahil nawala ang mandirigmang Frostpeak Dar, ano ang magagawa ng isang Robin Ramos? As long as they work together to deal with Robin Ramos, matatakot ba sila na hindi makayanan ang brat na ito? Ang mga tao mula sa Warrior Association ay nagsimulang matukso. Pahina 473. Kaya naman, tumango ang mga miyembro ng Warrior Association sa upper echelons ni Bleres. Pagkatapos, tumingin ang lalaki mula sa room ready sa senior member ng room Bleres na sumusuka sa kanyang harapan at nag-isip ng matagal. Palaging pinutol ng Warrior Association ang ugnayan sa secular world. Sinabi rin nila na hindi nila kailanman tatanungin ang secular na mundo sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang Robin Ramos na ito ay napakahirap para sa kanila. Marahil upang harapin si Robin Ramos sa pagkakataong ito, walang alinlangan na hindi magandang bagay para sa kanila na magsanib puwersa. Hanggat tinanggal si Robin Ramos, babalik sa normal ang kanilang buhay. Nagkatinginan ng mga miyembro ng Warrior Association at tumango. Sabi ng isa sa mga nakatatandang miyembro ng Warrior Association. Nagtutulungan kami para kay Robin Ramos. Sigurado akong alam mo na ang Warrior Association ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa secular world. Nang marinig ito ng mga nakatataas sa Bleres, ito ay isang medyo bata at gwapong lalaki na nakangiting nagsabi. Siyempre, after solving this matter with Robin Ramos, we are still individuals. Let's mind our own business and go back to the time na hindi tayo nagkita. How about that? Nang marinig ng mga tao mula sa Warrior Association ang mga salita ng mga nakatataas sa Blinas, bamulong sila sa small face. This is the first time I'm working with secular world, can you cooperate well? Gayunpaman, ang pakikitungo kay Robin Ramos ay hindi isang maliit na bagay, kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, mahirap para sa amin na makitungo kay Robin Ramos. Actually, maganda rin yun. We'll part ways after we're done. Sa sandaling ito, Warrior Association, narinig ng matandang-matanda ang pinag-isang salita ng mga tao sa ibaba at direktang sinabi. Sige. Napatingin ng ilan sa mga higher up ng Bleres sa Warrior Association sa harap nila at ngumiti. Pagkatapos, sa mga nakatataas sa Bleres, isang napakapangit na lalaki, na mga 16 na metro lamang ang taas, ang nagsabi. Ngayong naabot na natin ang isang pinagkasunduan. Pag-usapan natin kung paano haharapin itong Robin Ramos.
Panahon na para turuan ng leksyon ang mayabang na brat na ito. Ang mga Warrior Association year-olds ay mayroon ding matingkad na ngiti sa kanilang mga mukha. Kinailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito. Ito ang oras para sa Warrior Association upang itatag ang kanilang kapangyarihan. Hindi ba't parang apoy na ang kumalat sa labas? Kahit na si Robin Ramos ay Dark Lord ng Riverrun, 136-06, matagal nang nawala si Caleb Taylor, 136-06, kaya natural na hindi siya magiging banta sa kanila. Kung ang pagdagdag kay Robin Ramos ay ang Dragon Counterattack ng mandirigma ng Frostpeak Dar, kailangan lang ay insta. Patayin si Robin Ramos. Kung gayon ang kanilang reputasyon sa Blearers ay mapapalakas ng husto. Sa oras na iyon, hindi ba mapapalitan ang mga chismis tungkol sa mandirigmang Frostpeak Dar sa Warrior Association? Sa oras na iyon, maitatag ng Warrior Association ang kanyang lakas sa Blearers. Kahit saan siya magpunta, sisigawan siya ng. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang mandirigma ng Frostpeak Dar, kahit na lumitaw ang iba pang mga kahangahangang figure, hanggat nasa harap sila ng Warrior Association, wala pa rin sila. Maaari ding gamitin ng kanilang Warrior Association ang chismis na ito para maging kahanga-hanga sa buong Blearers. Bakit hindi gumawa ng ganoong magandang deal? Pagkatapos, isa sa mga miyembro ng Warrior Association ay tumingin sa mga nakatataas ng Blearers at sinabing. Tapos malapit na matapos ang usapan ngayon. Kung wala nang iba, babalik tayo. Sa sandaling ito, tumayo din ang mga nakatataas ng Section Blearers na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, magalang nilang pinaalis ang mga tao ng Section Warrior Association. Sige, Koken taken nakita. Hindi nagtagal pagkaalis ng mga miyembro ng Warrior Association, nagkatinginan ng ilan sa mga nakatataas sa Blearers at nagsasabwatan. Siyempre, walang nakakaalam kung ano ang iniisip nila sa sandaling ito, ngunit ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagpapakita na ito ay hindi isang magandang bagay. Pagkatapos ng Warrior Association at ang iba pa ay bumalik sa punong tanggapan, nakita nila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa isang upuan at umiinom ng tubig. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumakad at nagsabi, maaari ba natin silang pagkatiwalaan? Sa sandaling ito, isa pang mas matandang tao, ang Warrior Association, ay tumayo at nagsabi. Ang mantra na ito ay hindi para sa kanilang mga nakatataas, ngunit para sa ating sarili. Kung kagaya ng sabi ng chismis, si Robin Ramos o si Dark Lord ng Frostpeak Dar Warrior, pero inalagaan namin siya. Kung gayon, sino ang nang-ahas na maging isang hadlang sa purpat sa unahan? Sa sandaling ito, ngumiti din at tumango ang mga tao mula sa Warrior Association. Sa sandaling ito, may isa pang lalaki na may hawak na papel at panulat sa kanyang kamay at nagsimulang magplano. For the next few days, we'll wait and see. Tapos, palihim nating iimbestigahan ang kinaroroonan ni Robin Ramos kamakailan. Tandaan, huwag ilantad ang iyong pagkakakilanlan at huwag hayaan ang sino man na maghinala sa iyo. Sa sandaling ito, umalis si Robin Ramos kasama si Harry Geller at matapos lipulin ang grupo ng mga manlalarong Yeden SA. Umuwi siyang mag-isa sa kanyang tahanan. Pagkapasok niya sa kanyang silid, pumasok siya sa White Tower. Ito ay dahil kailangan pa niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng unlocking technique ng ikalawang antas nang bumalik siya sa White Tower World. Sa totoo lang, alam ni Robin Ramos kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. May chismis na nagbalik ang mandirigmang Frostpeak Dar. Mga sikat na paksa gaya ng Dark Lord, kumusta ang mga matatanda? Ay simpleng sentro ng atensyon ng mga lalaki, babae, matanda, at bata pagkatapos ng hapunan. Mas alam niya ang mga bagay na ito kaysa sa iba, ngunit hindi niya nilayo na bigyang pansin ang mga ito. Ito ay dahil naramdaman din ni Robin Ramos na ang mundo ay maaaring magsimulang maging magulo kamakailan. Sa sandaling ito, dumating si Robin Ramos sa bakanteng espasyo at nakaupong naka-cross-legged. Nang hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata, nagsimulang kumislap ang liwanag sa paligid. Ang boses ni White Tower ay umabot sa tenga ni Robin Ramos. Master, may naririto para makita ka. Agad na binuksan ni Robin Ramos ang kanyang mga mata at umalis sa White Tower. Sa sandaling ito, nagsimula nang mag-ulat si Harry Geller sa labas ng pinto. Dark Lord, andito na si Lan Rivera. Gusto ka daw niyang makita. Jan Rivera. Mr. Rivera, anong nangyari? Sa sandaling ito, tila may naisip si Robin Ramos. Pagkatapos, nagmamadali siyang nag-ayos ng damit at sumagot sa mahinang boses. Nakuha ko na.
Tumango si Harry Geller at umalis. Tumingin si Robin Ramos sa unahan at naalala lang na tinulungan siya ni Tang Mr. Rivera na maghanap ng mga halamang gamot. Dapat may kaunting pag-unlad. Gayunpaman, naipasa na niya ang unang antas, kaya maaaring hindi gaanong pakinabang ang halamang gamot na ito. Gayunpaman, naramdaman ni Robin Ramos na hindi masasayang ang mga medicinal pill na na-refine niya dati at ang mga formula ng tableta sa unang antas ng White Tower. Sa sandaling ito, nagkaroon ng ideya si Robin Ramos. Isang business opportunity ang lumitaw sa isip ni Robin Ramos. Nagbenta si John Rivera ng mga halamang gamot. Maaari ba nilang pag-usapan kung paano ito gagawin? Kung tutuusin, ang mga bagay na na-refine niya sa White Tower ay pawang mga high-grade na item. Bukod dito, hindi sila magagamit sa merkado. Ang mga bagay na ito ay makakapagligtas ng mga buhay at makapagpapagaling ng mga pinsala, at maaari rin silang kumita ng kaunting pera. Nadama ni Robin Ramos na ang pagkakataong ito sa negosyo ay kailangang talakayin kay Lan Rivera. Hindi niya lang alam kung ano ang intensyon ni Mr. Rivera. Bukod dito, kinailangan ni Robin Ramos na tawagan si Leila Taylor. Dahil si Leila Taylor ang kasalukuyang namamahala sa mga industriya ng pamilya Ramos, masasabing ang mga industriya ng pamilya Ramos ay pinamahalaan din ni Leila Taylor. Pahina 474. Pinagmasdan ni Robin Ramos si Harry Geller at naglakad patungo sa room Leila Taylor. Hindi niya alam kung si Leila Taylor ay nasa paligid sa oras na ito, kaya gusto niyang pumunta at tingnan. Kaya naman, naglakad siya patungo sa pintuan ng silid na si Leila Taylor at hindi nakarinig ng anumang ingay sa silid. Kaya naman, ilang beses kumatok si Robin Ramos sa pintuan ni Leila Taylor. Katok, katok, katok. Katok, katok, katok. Tumigil sandali si Robin Ramos sa harap ng pinto ni Leila Taylor. Mukhang wala si Leila Taylor sa bahay. Dapat nasa kumpanya siya. Maaaring may maraming bagay ang kumpanya kamakailan. Kalimutan mo na, baka wala na akong oras para maghintay dito. Dapat hanapin ko muna si Lan Rivera. Sana nakauwi na si Ian Rivera. Bumalik din si Robin Ramos sa kanyang kwarto para mag-ayos. Paglabas niya ng kwarto niya, nakita niya si Harry Geller na nakatayo sa court. Nakita din ni Harry Geller na aalis na si Robin Ramos kaya dali-dali siyang pumunta. Pasulong. Tumingin si Robin Ramos kay Harry Geller na naglalakad palapit sa kanya at sinabi sa mahinang boses. Pupunta ako ngayon sa Lon Rivera. Hindi mo ako kailangang sundan. Pagbalik ni Leila Taylor, dalhin mo siya sa Lau Rivera para hanapin ako. Nang marinig ni Harry Geller ang mga salita ni Robin Ramos, tumango siya at sinabing, Dark Lord, bakit hindi mo hayaang sundan ka ng mandirigmang Frostpeak Dar? Umiling si Robin Ramos at sinabing, hindi mo kailangan. Nang matapos siyang magsalita, lumabas si Robin Ramos sa mansyon ng pamilya Ramos at dumiretso sa Ian Riv Medicinal Herb Shop. Sa sandaling ito, pinag-aaralan ni Lan Rivera ang account book ng detalyado, pati na rin ang bilang ng mga halamang gamot na na-import. Sa sandaling ito, isang shop assistant mula sa shop Ian Rivera ang lumapit na may dalang sample ng medicinal herbs at sinabing, Boss, ito yung mga medicinal herbs na binawi namin this time, feeling ko hindi naman masama yung quality. Mas maganda ito kaysa sa mga medicinal herbs na binawi natin dati. Kinuha ni Lan Rivera ang medicinal herbs na inabot ng shop assistant sa den, tumango siya. At tinignan ng dami. Sa account book, ang bagay na ito ay talagang isang magandang bagay, ang gay ay dapat maging kapaki-pakinabang. Pagkatapos, tumingin si Ian Rivera sa katulong sa tindahan at sinabing, Kapag dumating ang mga halamang gamot mamaya, i-load ang lahat ng mga halamang gamot pabalik sa kotse at ipadala ang mga ito kay Robin Ramos. Pagkababa ni Robin Ramos sa sasakyan, naglakad siya papunta sa entrance ng medicinal herb shop ni Lan Rivera. Pagkatapos, nakita niya ang mukha ni Lan Rivera na puno ng pag-aalala. Mas malakas ang katawan ni Lan Rivera kaysa dati. Ang kanyang damit na panlakad ay hindi mas mababa sa mga kabataan. Sa sandaling ito, pumasok si Robin Ramos sa medicinal shop at may sasabihin sana. Naramdaman ni Lan Rivera na may pumasok, ngunit naisip niyang bisita iyon, kaya't hindi siya tumangala at basta-basta sinabing, Tingnan natin kung may kailangan ka. Hindi kumibo si Robin Ramos dahil hindi niya alam ang ginagawa ni Ian Rivera. Gayunpaman, dapat ay medyo abala siya. Paano kung kailangan niyang maghintay? Hindi nagtagal, natapos na ni John Rivera ang pagbabasa ng account book at iniabot ito sa shop assistant. Sige, ibaba mo yan.
Pagkaalis ng shop assistant, tumangala si Ian Rivera at nakita niya si Robin Ramos na nakaupo sa isang upuan doon. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa gilid ni Robin Ramos at nakangiting sabi, "Gaver, bakit ka nandito? Pumasok ka ba mamaya?" Nakangiting tumingin si Robin Ramos kay Ian Rivera at mahinang sinabi, "Pumasok lang ako saglit at nakita kong busy si Mr. Rivera kaya hindi ako naglakas loob na istorbohin siya." Si Len Rivera ay mabilis na nagbuhos ng isang basong tubig para kay Robin Ramos at nagreklamo. "Tinatrato mo si Mr. Rivera na parang outsider. Gav, bakit ka nandito ngayon?" "Oh, right. Kamakailan lang ay nakatanggap si Mr. Rivera ng isang batch ng medicinal herbs. Dapat ay deliver agad. Pagkatapos ay magpapadala ako ng isang tao upang dalhin silang lahat sa iyo." Tumingin si Robin Ramos kay John Rivera at ngumiti. "Salamat, Mr. Rivera." Gayunpaman, may ilang pagdududa pa rin si John Rivera tungkol kay Robin Ramos. Hindi niya alam kung bakit kailangan ni Robin Ramos ng napakaraming halamang gamot. Nais din kaya ni Gay na magbukas ng medicinal herb shop. May balak ba siyang magsimula ng negosyo? Dahil sa napakaraming medicinal herbs, sapat na para kay Robin Ramos na magbukas ng botika. Kaya naman, tumingin si John Rivera kay Robin Ramos at nagtanong, "Gav, may hindi ko masyadong naiintindihan. Ano ang kailangan mo ng napakaraming halamang gamot? May balak ka bang magbukas ng botika tulad ni Mr. Rivera?" Tumingin si Robin Ramos kay Lan Rivera at ngumiti. Pagkatapos, tumingin siya kay Lan Rivera at sinabing, "Mr. Rivera, makakalimutan kong buksan itong medicinal herb shop. Gayunpaman, mayroon akong pag-uusapan sa iyo ngayon, Mr. Rivera." Tumingin si John Rivera kay Robin Ramos na may nagtatakang ekspresyon. Bakit siya hinahanap ni Gay? Gusto niya talagang makipag-usap sa isang matandang tulad ko. Isa lamang siyang amo na nagbebenta ng mga halamang gamot, anong mahahalagang bagay ang maaari niyang talakayin? Kaya naman, tumingin si Lan Rivera kay Robin Ramos nang may pagkalito at sinabing, "Gav, sige na." Kaagad pagkatapos, inilabas ni Robin Ramos ang 10 pill formula na nakuha niya dati sa kanyang damit. Nakakita siya ng ilang formula ng tableta na maaaring gamitin ng mga ordinaryong tao at iniabot sa Fan Rivera. Hindi pa masyadong naiintindihan ni Ian Rivera kung bakit kinuha ni Robin Ramos ang stack ng papel na ito. Kaya naman, dahan-dahan at maingat niyang binuksan ang mga iyon isa-isa. Napatulala na si Ian Rivera nang makita niya ang unang card. Pagkatapos, hinintay niyang tumingin ang malalaking mata niya sa formula ng tableta at pagkatapos ay kay Robin Ramos. Bagamat isa siyang may-ari ng negosyo na nagbebenta ng mga halamang gamot, alam niya ang kaunti tungkol sa gamot at mga halamang gamot. Masasabi niya sa isang sulyap na ang recipe na ito ay magandang bagay. Ang ratio ng mga halamang gamot, ang dami ng ginamit, ang mga epekto, at iba pa ay isinulat ng napakaraming detalye. Bukod dito, ang mga epekto ng mga halamang gamot ay lubhang kapaki-pakinabang. Lan Rivera na sinundan ng 1, 2, 3, 5. Natapos niyang basahin ang lahat ng formula ng tableta. Sa sandaling ito, tila nanalo ang fan na si Rivera sa lottery na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito ay mas tulad ng isang bagong kontinente ay binuksan. Actually, ang mas ikinagulat niya ay si Robin Ramos. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Cav ang formula ng tabletang ito. Ito ay hindi isang ordinaryong bagay sa mortal na mundo. Ano nga ulit ang sinabi nito? Ang pangil na ito ay dahil lamang ito sa kalangitan. Bihira itong marinig sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, paano nakuha ni Gay itong Supreme Grade Pill Formula? Sinabi ni Gav. Hindi lamang napakataas ng kanyang mga kasanayan sa medisina sa murang edad, ngunit mayroon pa siyang Supreme Grade Pill Formula na wala sa mundong ito. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Maingat na inilagay ni John Rivera ang pill formula sa mesa na nanginginig ang mga kamay. Pagkatapos, tumingin siya kay Robin Ramos sa harap niya na kumikislap ang mga mata at gulat na sinabi, "Rob, itong pill formula. Totoo ba lahat ng effects na nakasulat dito?" Napatingin si Robin Ramos sa nagulat na ekspresyon ni Ian Rivera at ngumiti. Tumango siya at sinabing, "Yes, Mr. Rivera. The pill formulas are all real." Bumilis ang tibok ng puso ni Ian Rivera nang marinig ang sinabi ni Robin Ramos. Sa sandaling ito, hindi maipaliwanag ang pagkabigla sa kanyang puso. Pagkatapos, tiningnan ni John Rivera ang mga formula ng tableta sa mga mesang ito at mahinang sinabi,
Kung ang bagay na ito ay lilito sa mundo. Natatakot akong magbago ang sitwasyon sa mundo ng medikal mula ngayon. Pahina 475. Brook Spring, ang mansyon ng pamilya Ramos. Sa sandaling ito, pumasok si Leila Taylor sa mansyon ng pamilya Ramos kasama ang kanyang pagod na katawan. Natigilan siya ng ilang segundo sa looban at napatingin sa room Robin Ramos. Oras. Dapat ay bumalik siya sa kanyang silid upang mag-impake bago. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Brother Robin Ramos sa paghahanap sa kanya. Papasok pa lang si Leila Taylor sa kwarto niya. Sa sandaling ito, si Harry Geller, na nakatayo sa gilid, ay lumingon at nakitang bumalik si Leila Taylor. Kaya naman, mabilis na nag-jogging si Harry Geller ng ilang hakbang at nakarating sa likuran ni Leila Taylor. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isip ni Leila Taylor ay napuno ng mga usapin sa trabaho. Siyempre, gusto rin niyang makasama si Brother Robin Ramos. Kaya naman, walang ideya si Leila Taylor na may nakatayo sa likuran niya. Sa sandaling ito, narinig ang malakas na boses ni Harry Geller mula sa likuran ni Leila Taylor. Miss Leila, sinabi ni Dark Lord na hihintayin ka daw niya at hiniling niya na dalhin ka sa kanya. Nang marinig ni Leila Taylor ang boses ni Harry Geller, agad siyang napalingon at nagulat. Bumagsak sa lupa ang bag na hawak niya at nanginginig pa. Pagkatapos, tumingin si Harry Geller kay Leila Taylor na parang natatakot sa sarili. Naramdaman niya agad na baka may mali sa kanya. Nagmamadali siyang lumuhad sa isang tuhod at sinabing, Miss Leila, okay ka lang. Masyado akong bigla at natakot sa'yo. Nang makita ni Leila Taylor si Harry Geller na nakaluhod sa harap niya, dali-dali niyang sinabi. Ikaw, bilisan mo bumangon ka. Hindi kita napansin. Anong sinabi mo? Si Kuya Robin Ramos ang humiling na ihatid mo ako sa kanya. Tumayo si Harry Geller at tumango. Oo, Miss Leila. Tumango si Leila Taylor matapos marinig ang sinabi ni Robin Ramos. Akala niya ay nasa bahay si Brother Robin Ramos. Gayunpaman, bakit gusto ni Brother Robin Ramos na hanapin ko siya? Mas mabuting huwag munang isipin ito sa ngayon. Malalaman niya kapag siya ay Jay. Kaya naman, tumingin si Leila Taylor kay Harry Geller at sinabing. Nakarating doon. Kung gayon ay umalis na tayo. Sa sandaling ito, pinag-uusapan pa rin nina Lan Rivera at Robin Ramos ang formula ng tableta na ito. Pagkatapos, may narinig silang boses sa labas ng pinto. Miss Dark Lord, nandito na po si Miss Leila. Sa sandaling ito, mabilis na bumangon si Robin Ramos at lumabas para sunduin si Leila Taylor. Sumunod si Ian Rivera sa likod ni Robin Ramos. Na-curious din siya kung sino si Leila Taylor. Bakit siya pumunta dito para hanapin si Robin Ramos? Sa sandaling nakita ni Leila Taylor si Robin Ramos, na puno ng mga ngiti ang kanyang mukha. Akmang tatakbo siya at yayakapin si Robin Ramos. Nang makita niya ang isang matandang nakasunod sa likuran ni Robin Ramos ay agad na kumalma si Leila Taylor. Gayunpaman, hindi hamupa ang pamumula ng kanyang mukha. Laking tuwa ni Leila Taylor na hindi siya sumugod ngayon. Kung talagang sumugod siya at niyakap si Robin Ramos, hindi ba masyadong nakakahiya? Lumapit si Robin Ramos sa gilid ni Leila Taylor at tiningnan ang pagod na si Leila Taylor. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay niya at mahinang nagtanong. Leila, masama ba ang pakiramdam mo? Tumingin si Leila Taylor kay Robin Ramos at umiling-iling na nakangiti. Kuya Robin Ramos, ayos lang ako. Sa sandaling ito, tumingin si Lan Rivera sa dalawang binata at bahagyang kumunat ang noo. Nagkaroon ng girlfriend si Rob. Kawawa naman. Mukhang medyo late na lumabas ang apo niyang si Judy Rivera. Noong una, gusto niyang si Robin Ramos ang maging apo niya, ngayon, naiisip niya lang. Kaya naman, tumingin si Lan Rivera kay Robin Ramos na may magiliw ng ngiti at sinabing. Rob, diyan ka nagkakamali, bilasan mo at ipakilala mo siya kay Mr. Rivera. Ang gandang babae. Nang marinig ni Robin Ramos ang mga salita ni Lan Rivera, kumulo ang sulok ng kanyang bibig. Mr. Rivera, bakit mas balisa ka kaysa sa akin? Ipapakilala pa lang sana kita, pero tinanong mo muna. Kaya naman, sumulyap si Robin Ramos kay Leila Taylor at pinulupot ang isang kamay sa baywang ni Leila Taylor. Mr. Rivera, this is my fiancée. Her name is Leila Taylor. Leila, this is Mr. Ian Rivera. My name is Mr. Rivera. You can call me whatever you want. Napangiti si Leila Taylor at nahihiya. Pagkatapos, sumigaw siya ng matamis. Mr. Rivera, mabuti.
Nakita rin ni Lan Rivera na si Leila Taylor ay maihahambing sa kanyang Judy. Mukha silang mabubuting babae. Ngumiti siya at tumango. Sige, sige. Gab, bilisan mo papasok sa loob ang ginang. Nagkataon namang may room coffee sa loob. Isang vacated 8. Tumingin si Robin Ramos kay Lan Rivera at tumango. Hinailan niya si Leila Taylor sa likod ni Ian Rivera at naglakad patungo sa room. Kape. Pagkatapos, si Leila Taylor at Robin Ramos ay naupo sa tabi ni Lan Rivera, at si Ian Rivera ay umupo sa yulunan ng mesa. Binuhusan ni Lan Rivera ng kape sina Robin Ramos at Leila Taylor habang seryosong sinabi. Bakla, sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Tumingin si Robin Ramos kay Lan Rivera at tumango. Tapos, tumingin siya kay Leila Taylor at sinabing, I think kaya na natin magtayo ng kumpanya. Sa pamamagitan ng kasalukuyang prestihiyo ni Leila sa mundo ng mga kagamitang medikal. Pagkatapos, sa pamamagitan ng reputasyon ni Mr. Rivera sa mundo ng pharmaceutical, sila ay magsasama-sama at bubuo ng isang kumpanya na dalubhasa sa paggawa ng mga tabletang ito. Matapos marinig ito ni Lan Rivera, nag-isip siya sandali at tumango. Bago dumating si Leila Taylor, naipaliwanag na ni Robin Ramos ang kanyang iniisip. Samantala, natarante naman si Leila Taylor na nakaupo sa stool. Noong dinala siya dito, napakabigla. Ngayon, sinabi niya na gusto niyang magtayo ng isang kumpanya. Hindi pa niya narinig na binanggit ito ni Brother Robin Ramos. Bakit biglang nangyari ang mga bagay-bagay? Tapos, nakita ni Robin Ramos na hindi nagsasalita sina Lan Rivera at Leila Taylor, kaya nagsalita ulit siya. Kung paano gumawa ng tabletang ito, hindi mo na kailangang pag-aralan ito. Kapag naitatag na ang kumpanya, ipaubaya sa akin ang mga bagay na ito upang harapin. After the company is established, Mr. Rivera doesn't have to worry about his body. Actually, pwede namang lumapit si Judy Rivera. Mapapayaman ko rin ang experience ni Judy Rivera. Nang marinig ni Lan Rivera ang mga salita ni Robin Ramos, hindi sinasadyang tumaas ang kanyang ekspresyon. Tumango siya at saka sinabing, lumaki na si Cav. Hinahangaan ni Mr. Rivera ang kakayahan niyang ayusin ang mga bagay na ito. Sige, wala na akong sasabihin. Pumayag si Mr. Rivera. Tila naintindihan ni Leila Taylor ng kaunti, ngunit hindi niya lubos na naintindihan. Ano ang ibig sabihin ni Brother Robin Ramos sa pagdadalisay ng mga table tasks? Kaya naman, nang makita ni Leila Taylor ang papel sa mesa, nagulat siya. Kung nahulaan niya ng tama, ito ay isang formula ng tableta. Hindi kaya marunong magpino ng mga table tasks si Brother Robin Ramos.